Naku, ano na naman tong ikinakalat na fake news ng China na tayo daw po ay pinalayas at tayo po ay duwag daw po sa kanila. Ang title po nito, no, lalayas daw tayo o bobombahin nila pagbabanta. Yan ng China. Umatras daw ng kusa ang PAP versus China. Grabe, no? Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa channel ni Mebs Castle. Sa kanya po galing ang video ang ating gagawin ng reaction video. Huwag niyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Like this video kung gusto niyo reaction video natin. Siyempre mag-comment kayo sa baba kung ano magiging salubin niyo sa mapapanood natin video ni Mebs Castle. Simulan na natin to. Let's do this. China attack helicopter, pinagbantaang bobombahin daw ang Philippine Air Force. Kaya natakot tayo, ano bias? Yan ang sabi nila. Base sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry, pinangkaraw ng Philippine Air Force patrol aircraft na illegal na pumasok sa Chinese territory. Pero hindi daw yan hinayaan ng China mangyari. Sinalubong daw tayo, pinagbantaan at binalaan, inescortan palayo. Naku, wag kayong maniniwala sa mga gantong propaganda ng China. Alam niyo naman po, no, mula sa pula ay nagpapakalat sila ng fake news para yung mga mamamayan nila ay maniwala na sila po ang nasa tama at tayo ang laging nagpo-provoke sa kanila para magsimula ng digmaan. Maling-mali po yan, hindi po gumagawa ng ganyan ang Pilipinas. Kasi tayo po ay dumidepensa lang sa ating EEZ na kanilang pinapasok ng pinapasok at walang patumanggalang nangahara sila sa atin sa mga natin, sa mga Coast Guard natin. Yun po ang katotohanan. Oo, sa claim ng China, matagumpay daw tayong napalayas. Ilang beses daw kasi tayong niradyohan at binalaan na ang provocative actions ng PAP ay mauuwi sa gulo. Kung may nangyari daw masama sa buhay natin, wala daw kasalanan doon ng China dahil nagmatigas ang ulo tayo. Kaya napilitan daw tayong lumayas. November 22, you are endangering the security of the Chinese Reef. Leave immediately and get foul so as to avoid any misunderstanding. 菲律宾飞机，我是中国海军无两舰，你已侵犯中国领空，立即离开。 Sobrang kapal lang talaga ng China, no? Mismong sa sariling teritoryo natin, pinapalayas tayo. Pasok sila ng pasok sa sariling EEZ natin at pinapalayas din tayo. Ngayon, nag-iimbento na naman sila ng ganitong mga propaganda nila na successful daw na pinalayas daw nila tayo sa kanilang teritoryo. Na which is hindi naman po ginagawa ng Pilipinas yan. Hindi tayo basta papasok sa kanilang teritoryo. Tandaan nyo po yan. At tayo po ay hindi nagpo-provoke. Tayo po ay dumidepensa sa kanila dahil sila po ang gumagawa ng hindi maganda sa atin dyan sa ating EEZ. Tinawag na katawa-tawa ni Defense Secretary Gibo Chodoro ng PLA Navy helicopter. Napakalaking fake news daw. Tayo, aatras, nahihibang na daw ang China. Nope. Una, hindi tayo nagsisimula ng gulo o nagpo-provoke. Tama. Pangalawa, pinapalagan nga namin kayo. China-challenge. Tapos sasabihin nyo na duduwag kami at lumayas kami. Napaka-imposible daw na urungan ng Pilipinas labanan niyang mga Chinese. As provocative, all our efforts to resupply provocative and violation in their sovereignty. Paano yun? How will that affect in any way yung operations natin doon? To include yung mga joint sales natin with our allies? Walang epekto to sa operations natin. At kung tatawagin po tayong provocative, ang provocative kung doon tayo magpatrol sa 200 nautical mile exclusive economic zone nila o Tama, 'di ba? 'Yun yung sinasabi po natin. Hindi naman tayo nagpapatrol daw sa EEZ nila nang ganun kalapit So hindi tayo nagpo-provoke. Sila nga mulat sa pool, pasok ng ating teritoryo Nagtayo na nga sila ng military nila doon sa Pag-asa Island, 'di ba? Doon sa malapit sa Pag-asa Island. Na teritoryo din po natin 'yun. Nakuhanan tayo ng sariling teritoryo natin. Sila po ang lumalabag. Lalo po sa UNCLOS, nilalabag din ang international law. Dapat ka na-sanctionan na ito ng na-sanctionan. Isipin nyo, no? Yung huling ginawa natin reaction video, umabot na sila sa New Zealand, saka po sa Australia. Pati Australia, galit na rin sa kanila. Di ba? Ganun po yun Hindi po tayo ang gumagawa ng kaguluhan dyan po sa West Philippines. Sila po. At ito na naman ginagawa na naman po nila itong propaganda nila, itong fake news na to para baliktarin po tayo, para magkaroon sila ng dahilan na talaga lusubin tayo dahil sinasabi nila na tayo daw po ang pumapasok sa kanilang teritoryo na which is hindi naman po. Malaking kalokohan po yun. isda tayo doon.
sila ang nangihimasok dito. Yes. So, paano tayo magpro-provoke sa kanila? Mukhang katawa-tawa naman yung mga statement na ganyan. Tama. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila. Lalo Tama, sila na naniniwala sa propaganda nila. At syempre yung mga pro-China talaga na yun na nababayaran na at mga Pilipinong ang kakapal ng mukha na isipin nyo Pilipino, 'di ba? Tapos sinusuportahan nila yung China. Yung mga nababayaran ng pera, no? Tandaan nyo, pag Pilipino ka, dapat ipaglaban mo ang iyong EEZ, ang iyong bayan. Ganun po yun. Pilipino kasi tayo eh. Tayo po ang dapat nakikinabang ng mga EEZ natin. Lalo po yung mga mangingisda po natin, dapat malaya sila nakakapagpangisda dyan sa ating mga teritoryo, lalo na po dyan sa Bao de Masinloc, sa Zambales. Kasi yan lang po ang kanilang kinabubuhay, tapos kinukuha pa po ng mga pesting Chinese na yan. Real talk lang po yan, no? Kaya sobrang fake news po, sabi na nga po dito ng Sekibo, no, fake news. No, hindi po tayo ang nangihimasok sa kanila, kundi sila ang nangihimasok sa atin at wala na pong maniniwala sa kanilang propaganda kundi yung mga pro-China lang po talaga na taksil sa bansa. Tawa naman yung mga statement na ganyan. At sila na lang naniniwala sa propaganda nila. Tama. Lalo tayong hindi nakakapaniwala sa mga ganyang mga salita. It leaves us really doubting where they are coming from and Yes. what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Kasi binibulag tayo yung iba kasi, di ba? Gullible, madaling maniwala sa mga gantong balita. At syempre hindi sila nagre-research. Kumbaga kung ano na lang unang nilang mapanood na balita sa internet, yun na lang ang paniniwalaan nila. Kaya dapat po maging matalino po tayo, no? Mag-research po tayo, alamin po natin ang katotohanan. Hindi po tayo manghihimasok at gagawa ng provokasyon sa China. Tayo po ay dumidepensa sa kanila kasi sila po mismo ang gumagawa ng hindi maganda sa atin dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Tandaan yung mabuti yan, no? Yung mga ganun. And what kind of sincerity they are proving to the Filipino people with these kinds of statements. Sobrang dami na ngang fake news ngayon ng China. Yes. Pati yung sinasabi nilang pagmamayari daw nila yung Palawan, kalat na sa social media. Isa pa yan, di ba? Yung Palawan daw kanila. grabe tong China talaga, no? Lahat na lang ng, kumbaga buong Pilipinas gusto na nga nilang gusto na nilang kunin sabihin nila kanila daw eh. Ganun po ang gusto nila makuha yung teritoryo natin o mismong bansa natin. Kaya malaking pasalamat na lang natin at nabago na po yung administrasyon, no? Isipin nyo, kung yung nakaraang administrasyon pa, wala na, legit po na magiging probinsya na tayo o magiging parte na talaga tayo ng China. Ipamimigay po talaga tayo dahil alam nyo naman po yung nakaraang administrasyon na maka-pro-China talaga. Diba, natakot, 6 minutes lang daw, bombahin tayo, nandito na rin missile sa atin, hindi daw natin kakayanin ng China. Ganun na agad ang notion ng presidente nun. Pero ngayon po, diba, although mahinang bansa tayo, lumalaban ang presidente natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaparamdam ng Pangulong Bongbong Marcos natin ang dapat nating labanan yung China na yan, na dumepensa, na magpalakas tayo. Ganun dapat ang presidente na pinapataas ang moral natin bilang isang bansa, bilang Pilipinas at bilang Pilipino. Ganun dapat, hindi yung yuyukod ka na lang kung sinong Poncio Pilato na yan na aangkin sa ating teritoryo. Diba? Kaya nga tayo nagkanda leche-leche dahil dun sa gentleman's agreement eh. Legit po na meron pong gentleman's agreement kasi po, hindi tayo gaganyan-ganyanin ng China lalo po noong 2024. 'Di ba? Kung hindi totoo yung gentleman's agreement. 'Di ba? Naniniwala ang China na meron silang agreement, kaya iniisip ng China na effective pa rin yung gentleman's agreement na yon kay Pangulong Bongbong Marcos. Iba na pong presidente yon eh. Doon sila makipag-usap kay Digong. 'Di ba? Hindi po ganun, walang ganun ngayon. Pinaglalaban tayo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa ating EEZ. Pero pinabulaanan yan ng pinaka-professional na historian sa buong Pilipinas. Sobrang ka-fake newsan na raw yan. Nakakatakot lang daw ang China dahil napakadami ng pinagkakalat na hindi totoong kwento. So, historically, what we can say was that yung Palawan, I think some parts of it was even part of the Sultanate of Sulu. Pero hindi siya naging part ng China. Tama. And that, I think that is false. 1947, they started itong ganitong claim na kine-claim na nila yung mga seas near Palawan, no?
yung 9-dash line na tinatawag natin. So, Ayun na nga di ba yung matinding kalokohan nilang 10-dash line lang nga ngayon, di ba, nadadagdagan. Yung kalokohan nilang imaginaring linya nila na 10-dash line o 9-dash line na kung ano ba, dash line ang tawag nila na yan. Di ba? Malaking kalokohan na sila lang ang naniniwala doon. Kaya nga mismong UNCLOS, di ba, nilalabag nila o hindi nila nirespeto kasi naniniwala sila doon sa imaginary nila na yun. Actually, buong karagatan gusto nilang angkinin. Kanila daw yun. Kasi alam naman natin kung anong gusto nilang balak dyan na gawin Kumbaga, gusto nilang lagyan ng toll gate yan. No? Na lahat ng dadaan dyan sa karagatan yan ay bibigyan nila ng fee. No? Kumbaga, toll fee. Ganun po ang gusto nilang mangyari, mahawakan nilang buong karagatan na yan. Para yumaman sila ng yumaman. Magkakaroon sila ng toll gate dyan. Samantalang ang sinasabi ng UNCLOS, di ba, walang bansa ang dapat hinahadlangan na dumaan dyan. Freedom of navigation. Ganun. Kaya nga may UNCLOS, kaya may batas dyan. Pero ang China, gusto nilang hawakan ng buong karagatan na yan para siyempre makamkam nila lahat ng natural na yaman dyan, lalo po yung langis, yung methane gas. Alam nyo na po yan Yun po, lalong-lalo na po sa EEZ natin. Sobrang yaman po ng EEZ natin. Marami pong methane gas, mga isda, lahat na po natural resources dyan. Gusto po nilang makuha yan. Gusto nilang minahin. Kaya nga po, di ba, gustong-gusto nilang makuha ang ating teritoryo. Lalong-lalo na po, yung lokasyon po ng Pilipinas ay nasa gitna po tayo. Napakaganda po ng lokasyon natin. Yung strategic location natin, lalo po sa digmaan, napakaganda po talaga. Kaya gustong-gusto tayong masakop din ng China. Alam nyo na, kasi nga, gusto nila maging number 1 sa buong mundo na which is hindi uubra dahil number 1 nga ang Amerika. Sobrang inggit nila sa Amerika, gusto nila mag number 1 sa buong mundo. Sa Kim ang leader kasi ng China. Alam na po natin yan, no? here, Palawan. No? Yung 9-dash line na tinatawag natin. So, the problem was, this is deeply embedded. This distortion of history is already deeply embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever since. Yun na nga, di ba? Sabi natin matagal na binubulag nila ang kanilang mga citizen. Siyempre, kawawa yung mga citizen nila. Alam nila, ganun yung karapatan nila. Ganun yung binabalita sa kanila. Pero maling-mali po. Na kaya po pag lumabas po sila sa kanilang bansa, nalalaman na nila yung totoong balita. Kasi po walang news blackout Di ba nalalaman nila yung outside world kung anong totoong balita na ang bansa nila o ang leader nila o ang gobyerno nila talaga ang gumagawa ng hindi maganda sa buong mundo. Di ba isipin nyo, sa Australia umabot na sila at sa Amerika rin umabot na sila nakaraan, di ba, sa Hawaii. Di ba? Lahat ng bansa halos kaaway na nila. Ilan lang yung kakampi nila. Ganun Kaya hindi po tayo ang gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippines, sila. Ang ginagawa po nilang strategy, pinoprovoke nila tayo na gumawa tayo ng hindi maganda para magkaroon sila ng dahilan na atakihin tayo. Para baliktarin nila tayo sa buong mundo na tayo ang gumagawa ng hindi maganda. Pero may saksi na po, di ba, noong 2024, merong international media nakalulan sa ating barko. No, sa ating mga PCG. Nakitang-kita mismong sila ay binomba ng tubig. 'Di ba, nung China? Kaya hindi na nila mabubulag ang media o international media. Alam ng buong mundo na ang China ang gumagawa ng hindi maganda. 'Di ba? Yung mismong Chinese citizen, syempre, yung balita sa kanila baliktad. Sila yung ina-affect, sila yung ganto ganyan. Kaya dapat talaga ay matigil na tong propaganda na to ng China kasi maling-mali po talaga. Embedded in the minds of the Chinese. Kasi yan ang tinuturo sa kanila ever Tama. since from the 1940s. So, ang hirap niyang, para sa kanila, di ba sabi nga ni Goebbels, di ba? A repeated lie becomes the truth. Tama. Since the 1940s, yan ang sinasabi sa Chinese people, na-embed ngayon. Kaya ang hirap for them talaga, totoo talaga to. Nakakaawa lang ang China. Tama. Pinapalabas sa mundo na duwag tayo at hindi natin sila lalabanan. Sa Typhoon missile nga, hindi kayo magkandaw gaga. Tama. Kayo, ano masasabi nyo sa panibagong fake news na naman ng Chinese Foreign Minister? I-komento sa baba ang yung sabi. Ayun lang po, no? Ate po nagawa ng reaction video ang napakagandang video na to ni Melvs Castle. I-comment nyo sa baba kung ano sa loobin nyo sa napanood dating fake news na naman na pinapakalat ng China na tayo daw po ay pinalayas daw po nila, no? At tayo po daw ay naduwag
No, tandaan niyo po, hindi po tayo papasok basta-basta sa EEZ nila at hindi po tayo gagawa ng provokasyon sa kanila dahil tayo po ang kanilang ginagawa ng hindi maganda diyan sa ating EEZ. Tandaan niyo yan, no. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe kay Mel's Castle. Nasa description po ang link na kanyang video. Don't forget to subscribe din sa ating channel. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.